usapang OFW, sir. Usapang OFW, sir. So, yung OFW kasi ang goal nila is pumunta doon para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak, pamilya. Maraming nagsasucceed din at marami ding nagpe-fail. Mga ganun. So, kaya pag punta natin doon, meron tayong goal dapat na marating na kung wala kang goal na magtrabaho lang doon, ang kuan mo lang kumita ng pera pero wala namang patutunguhan, yung wala kang vision na yung gusto mo. Vision. Kasi sabi nga nila, vision without action is merely a dream. Action Dream without lang. vision just passes away. But if vision coupled with action can change the world. Yun yung ano doon. Dapat meron kang gustong, may vision ka yung gusto mong Ano ba yung normally purpose or reason bakit nag-OFW ang isang Pilipino? siguro maliit yung sahod dito. Maliit yung sahod. Gusto nilang yung gusto nilang lifestyle o kaya kulang yung aliba, hindi nila kayang mapag-aral sa kolehiyo yung mga anak, mga ganun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the thanks button. Una, yun lang naman ang kwento noon. Siguro 5 years pwede na kami. Hindi mo namamalayan, tumagal ng tumagal. Ilan taong ka tumagal, sir? Bale 20 years doon. Wow. Yung 5 years, naging 20 years. Naging 20 years. 2 years ako sa Saudi. And then 18 years sa UAE. Tagal din. Anong mga natutunan mo doon? Pagiging OFW. Yung nagiging self-reliant doon. Kasi solo mo lahat. Trabaho mo lahat. Pagka uwi mo ng trabaho, magluluto ka pa ng pagkain mo. Mga ganun. Paglalaba, hindi naman masarap yung mawan lang yung kita, pero yung trabaho walang katulong doon ikaw mismo yung gagawa lahat yan ang ano. So dapat pangalagaan mo rin yun, yung yun, mga sacrifice mo yun kung anong kuhan. So ang vision ko lang noon ay magkaroon nga ng bahay, sasakyan, mapag-aral yung mga kuhan, ganun. Siguro kinocompute ko na yung kuhan, kaso nagkaroon ng mga crisis, Asian crisis, mga ganun. Di ba ano naman. Ayun na yun, yung X-curve concept na ginawa ko. Na pwede na akong lumabas at umuwi at this age na hindi na ako kailangan magtrabaho pa. Yung presyo. Yun nga, kailangan maano mo na yung basic one lang Ano ba yung mga basic needs lang? Edukasyon, food, shelter, yung medicine natin, daily expenses. Nakuan mo lang yun, okay na, hindi ka na so, pag may extra money ka, mag-invest ka sa farm. Magandang ikuan sa farm kasi sa food sufficiency. Yun ang kuan ko dun, goal na in case na may mangyari dun sa money system natin, kasi yung money system anytime will collapse hindi natin kuan yung
Baka tingnan mo sa kwan, kahit sa malalaking kumpanya na kwan, nagko-collapse din eh. Di ba? Hindi mo alam eh. Mga uncertainty na dumadating. Kaya yung pan nito, nung pandemic, doon ako lalong na-motivate. Nung pandemic, lockdown, hindi makagalaw yung mga tao. Sabi ko parang isa istorya ito yung, hindi naman ako religiosong tao. Ano. Meron na ako yung mga istorya, yung Noah's Ark. Ulitin ko na lang kasi medyo papyaw lang mga ngayon, magandang mga ngayon. Para maano rin sina kasamang ko, Dante, at si Alan. Alan. Saka si King na rin kasi Si King. ano na yun, OFW rin yan. Si Yes, King, yes. former. Oo. Yun. Sabi ko yung COVID, parang ito yung flood eh, na nangyari. Sinabihan na siya na mag-prepare, mag-kwan. So parang pinitik tayo eh. Na kwan yung COVID na yun na maaring mangyari uli at may mas malala pa. So yun ang natutunan ko na dapat maging prepare ka. So ano ang kwan mo? Ito. Di ba nagkwan ng mga pagkain doon? So food security. Yun ang kwan. Mga ang daming stocks na nagbagsakan din. So hindi yung money system hindi stable yan eh. Kung nakarelay ka dun sa money system. So iba rito, land banking itong lupa. Land banking. Na pwedeng money printer mo ito eh, magkuhan eh. Tama, hanggang lifetime yan eh. Nakuha. Eh kung pera mo na sa bangko lang, na-invest ka lang sa mga i-diversify mo. Don't put all your eggs In one basket. Anong ma-advise mo sir kay Dante sa kay Alan? So sa kanila kung kuan, ilan na yung mga anak niyo, ilang taon na yung kuan? 24, 16, and 2 years old. Nag-aaral lahat, mayroon pa. Tapos na yung isa. Tapos na. Ang ma-advise ko lang, may kuan mo lang yung edukasyon nila, makapaglaan ka doon para sa edukasyon. Emergency fund, mga ganun. Yung unahin mo muna yung para makuha na yung mga responsibilidad na kailangan na pagtanda mo ay mawala na yun, mga responsibilidad na yan. Yun ang ano yun mo, punduan mo. Siguro may bahay ka na, tapos na yun, di ba? Yung anak mo na lang, yung mga edukasyon nila, kuha ka rin ng insurance mo. Yan kuhan. Yan yung kuhan nun, yung X-curve concept. So kuhan na yun, i-design mo ano bang gusto kong lifestyle na kuhan. Yung pakape-kape ka lang, pakuhan, pero yung pera mo, yung ganun, hindi mo na kailangan magtrabaho. Paikot-ikot ka na lang, mahilig ka sa kape, kape-kape, pasyal-pasyal. Yung ganun ba, yung ano mo na yun, hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi mo na kailangan din mag-business ng malaki. Na maprepresyo kasi yung business minsan pressure lang yan, naka-stress yan. Bakit kailangan mo yun? Ano pang kailangan mo pa? Madadala mo ba yan? Pag too much, di ba? Burden, nagiging burden na lang yan. Enough na masustain mo yung simple lifestyle na kaya yung sustainable, yung kahit anong mangyari, mga kwan man ito yung sa yung money system, mag-fail man, meron ka pa rin isang basket na magkukuhan sa'yo. Ganon. Sir, ang tanong ko, saan sila maganda mag-i-invest? Kung gusto mo ng conservative lang, meron din sa mga bangko na Conservative. oo, na ano, huwag ka nang maghangad ng
malaki. Milyon. Oo. Kasi depende nga yung goal mo eh, kung yun ang goal nila ng kuan. Punta ka sa mas risk. Mataas ang return pero yung risk naman Mataas din. eh pag nag-edad ka ng 50, dapat yung mga lower risk na investment nila hindi na dapat medyo kuan ka na, yung enough lang na yung magkaroon ka ng positive cash flow. Oo. Iyon ang mahalaga. So, para magkaroon siya ng positive cash flow, kailangan din niyang babaan yung gastusin niya. Correct, sir. Babaan mo. Kasi kung mataas ang gastusin niya, mapipressure siya talagang maghanap ng mas maraming pera. Tama, sir. Tama. Bring down your cost. Yeah. Simplify. Simplify. Anong kailangan? Tingnan Ano yung mo, need? oo. Ano yung wants? Oo. Yung wants, tanggal. Tanggal yon yung ano. Yung need, Pwede rin paminsan-minsan para naman maano mo yung mapamper parang mo. reward. Reward mo. I-reward mo rin paminsan-minsan yung So, ano. yung mga kakakain sa labas, Paminsan, wag lang palagi yung once a, ano na lang, once a day. Oo. Basta ang importante, 3 meals a day, once 1 meal a day na lang. ang mahalaga, mag-focus ka doon kung saan ka masaya, kung saan ka nag-enjoy. Ayun na yun eh. Bakit ka pa maghahangad ng malaki? Para ano? Para ma-impress mo yung kuan, ganun lang naman ang kuan eh. Yung ma-impress mo yung society yung kapaligiran. No need. No need. No need. Yung status ko, no need. Kasi i-stress ka kasi ma-pressure ka sa kuan mo eh. sa lifestyle nila, Oo. susunod ka. Yun yung sabi, yun, living with the Jonases, ano yung kasabihan na yun. Kasi kahit na okay, nag-strive hard ka to earn more, ang tendency, lalaki yung gastos mo kasi marami kang pera. Kasi ang kuan nun dapat yung cash flow mo Baliktad. positive dapat ang kuan. Dapat lumiliit ang gastos, lumalaki ang kita. Kita dapat. Hanggat hindi mo nagawa yun, Bakit hindi ka sabi makakatawid doon sa X-clave, X-curve? X-curve. Tingnan mo yung cost mo na, yung ano mo, ganun din sa profitability. Titingnan mo paano may lower down yung cost kung hindi mo kayang itaas yung production mo. Yeah. Kahit taas ka ng taas ng production, kung mataas din Mataas din yung yung ano, cost. di ganun din, wala rin. Yeah. So yun yung ano yan eh, kung example sa farming, wag naman magagalit yung mga farm inputs. Sabi, gagamit ka ng hybrid. Yung mga nagbebenta ng hybrid seeds. Sabi, gagamit ka ng hybrid para madami kang yield. Yield, yeah. Eh, ang mahal naman ng hybrid. Ayun nga. Ang mahal ng maintenance. Kailangan mo ng synthetic fertilizers, ng chemicals para masustain mo yung need ng hybrid seed para mamunga ng malaki. At the end of the day, gaano kalaki ginastos mo over dun sa sinasabi nilang malaking yield. Oo. Eh baka mamaya, Mas ano pa yung mas malaki pa yung kinita mo doon sa open pollinated. Oo, yung Na lang. kuwan Kasi lang. walang cost. Yung cost niya, oo. Walang fertilizer, Ganun. walang maraming Dapat yun ang inputs. kuwan. Huwag tayong mag-focus dun sa kuwan. Yung productivity, tingnan mo yung muna yung kuwan. Paano mo i-lesser yung cost doon. Cost. So sa buhay sir, paano natin i-apply yan? Yun nga sa buhay. Mag-focus ka lang dun kung saan ka masaya. Yun lang. Yun lang. May enjoy mo ang buhay mo. Other than that, kung marami kang iintindihin, stress ang abuti mo, hindi mo enjoy. Mapapalaki pa yung gastos mo. Yung avoid natin yung impress mo yung surrounding mo, yung society. Kaya lang naman yung tao gustong umangat ng gusto, yung greediness minsan, hindi yun ang weakness ng tao eh. So yun, stressful yun pagka ako kasi wala kang satisfaction, wala kang contentment. Napakaganda yun yung X-curve concept pag gamitin mo yun. Gamitin. Oo. Mai-secure mo lang yung mga needs na ako. Ilan taong ka nung nakatawid ka dun sa X-claves na yan? Ilan taong ka na sir? Before I reach 50. Before you reach 50? Oo.
Ilan taon ko na, sir, For good Dante? ako 48 51. na po. 48, sir. Pwede pa. Pwede na. Kaya pa. Kaya pa. Basta i-simplify mo lang yung lifestyle na gusto mo. Lifestyle. Ito Which lang is siya naman. ang makaka-determine nun. Apo. Siya. Siyempre. Oo. Ano ba Walang- yung kung lang, pwede namang simple kasi dito ito yung nagpapasaya sa akin. Hindi doon ka naman magpuwi. Gagawa ka ng iba, hindi naman nagpapasaya, di useless, di ba? Naggagastos ka lang doon, na-stress ka, mga unnecessary, mga time mo, nasasayang. Bakit hindi ka mag-focus doon sa nagpapasaya sa'yo? Yun. Na may income. Oo. Yung mga productive. Oo, Productive. productive. Na-enjoy mo. Sir, gagawin natin case study si Sir Dante. Sige. Nagpaplano siyang mag full-time sa business. Anong ma-advise mo sa kanya? Hindi naman ako businessman, sir. But farming is a business. Yeah, yeah. What you're doing now Ang may share- somehow is a yeah. business. Yes. Ang sabihin ko, hindi ako eksperto. Yung akin lang, may share ko lang yung idea. Kung gusto mong sundin yung konsepto na ginagawa ko, at okay sa'yo, okay ang kalabasan, yung outcome, bakit hindi mo gawin, di ba? Pero kung hindi obra sa'yo yung sinasabi ko, bakit mo gagawin? Di magkawang ka, di ba? Ganun lang. I think it will work. Yeah. Kasi, Pag sinabi mong, I think that is the first step eh. Dapat First step yon. first step yun. I think it Pag sinabi will niyang work. no, tapos na. Sarado na. tapos Wala na. na. Oo. But I think may open. may open yan. I think it will work kasi, Oo. Open na yun eh. Parang yung kwan eh. Kaya nga merong libro ni Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Alam mo na yung libro na yun. Think Yeah, and yeah. grow rich. Oo. Nakita ko na yan. Oo. Ako naman rito, Hindi ko lang labas. Plant and Grow Rich. Man and grow rich. Oo. Yung konsepto na yun, mag-work yun kasi ano eh. Ikaw lang makakapag-determine kung mag-work sa'yo. Oo. And plus is to follow kung ano yung nakita. Obviously, nakita ko na nag-work sa'yo eh. Mm. So it will work to somebody else like me and to Alan siguro. Paano niya i-apply ngayon, sir, sa the principle doon sa gusto niyong tahakin? Yun nga sir, yung ano ba yung gusto mong kwan? Sa execution, yun ang gusto mong mayara sa execution, no? And so to application siguro By the way, si Dante yung Snips and Crabs. Ayan ha. Promotion. Oh. Which is dun pa rin, ano? More or less, no? Yun yung business na Yun yung gusto mong masaya. i-grow. Masaya ka doon kasi hindi ka rin nalalayo doon sa ano, sa Yung farming. cooking chef. niya. Oo, di ba? Farming, cooking. Mm. Magkano magkadugtong eh. Ganun to. Yun Gusto ko nga, lang i-enhance. there is magic in thinking big. Yun na yun. Nga, start small, think big. Yun ang key. Start Ganun. small, Start small. Think big. think big. Kasi yung small, nag-start ka ng small, magkamali ka man doon, konti lang ang loss mo. Process pa. Di ba? Eh kung nag-start ka ng malaki at hindi kuan, kasi yung imagination mo minsan yung kuan, hindi nag-materialize yung kuan, naiisip mong ano. Eh di ang hirap bumangon pag malaki binuhos po yung malaking budget doon, Totoo yun. di ba? Totoo. So, Huwag ka munang maghangad ng malaking kita. So, Kailangan ba niya, sir, mag-farming? Kailangan ba niya mag-alaga ng crabs? Kung nasa kuan niya, O nasa puso niya? puso niya, passion. Gusto mo? gusto ko. Dapat meron kang burning desire na ma-achieve yung gusto mong importante yun eh. Yun yung magpo-fuel sa akin, ano? Correct. Magpo-fuel sa'yo. Kasi kung To execute. gusto ko lang na kwan, tapos nung kwan, susuko ka, nag-fail ka lang ng kwan, susuko ka Ayaw na, ka. ayaw ka. Ano. Dapat meron kang burning desire na once you cross that bridge, dapat burn No that turning bridge. back. No Burn turning that back. bridge para hindi ka na kwan. Kung yun ang kwan mo, Pag nag-decide ka na dyan, oo. That's hindi yung naghihirap ka, sasabihin mo, ay, sasakay na ulit ako. No, Wala na yun. hindi na. Hindi Wala na yun. Tapos na yun. Yun ang kwan ko noon eh. Once na umalis ako rito hindi na ako babalik magtrabaho. Yun ang ano,
whether mag-fail man yung konseptong naisip ko, wala na akong babalik. Kasi pag babalik ako, wala na, parang sumuko na ako na kuan. Wala na yung kuan. Oo. Hindi, dapat meron kang burning desire na kahit hindi pa kikita, talagang meron kang belief. You have that belief na mangyayari yun. Magsasaksid ka. Magsasaksid ka. Ganyan din po ako nung ginibab ko na yung employment. Nung umalis ako sa ABS-CBN. This is it. Wala na akong network na pupuntahan. Kasi naikot ko na eh. Wala ka na pupuntahan. At umalis ka na doon sa pinakamaganda. Wala ka nang babalikan. Tapos na. No matter what, kasi yung learning curve, ganyan eh. Akala mo, pag nag-start ka sa business, pag ganyan, may swerting pag ganyan. So akala mo, ang ganda. Tapos pag nag-full time ka, biglang, bagsak yan. Then dito ka palang gagapang ng maliit, mahaba, bago ka makarating dun sa taas. Pag nagganon ka niyan, eto na, mag-iisip ka na. Babalik ba ako sa trabaho? Kasi trabaho easy eh. Magtrabaho ka lang ng maayos, sisweldo ka. 'Di ba? Tapos na usapan, 'di ba? Basta magtrabaho ka lang, gawin mo yung best mo, magtrabaho ka ng maayos, tapos na. Pero sa business, hindi. 'Di ba? Kung kinakailangang hindi ka matulog, hindi ka matutulog. Kung kinakailangang ang gabi ay araw, ang araw ay gabi, gagawin mo. Dapat wala kang sakit na excusitis. Kasi yun yung bagong term na naman. excusitis. Excusitis ha. Yan yung ikase. Yan yung ikase. Hindi naman. Excusitis. Parang baka may dahilan. May dahilan. Kasi Lagi may dahilan. Pero ngayon nga kasi, lahat ng failure mo, may nagkamali ka. Ang madalas na failure, yung sobrang tiwala mo sa sarili mo na magsasaksid ka. Eh hindi mo na-meet yung expectation. Di ba? In denial ka. Rather than ginagawa mo ng solution yung problem, yung mistake. In denial ka pa. Sakit no? O, di palubog ka ng palubog. Mas mahirap tumayo ng ganon. Na mali ka na, hindi yun ang mo. natutunan ko Pero sa yung bawat mali mo na yon, may matututunan ka doon. Kailangan mo lang makita ano yung lesson doon. Yan nga sinasabi ko, 17 businesses yung pinagdaanan ko na failure. Wow. Lahat yun, bawat isa doon may learning yun. Example, Yung gagamitin mo para bumangon ka eh. Example, nag-business ako ng sampalok candy. Naggagawa kami ng sampalok candy na yung isang pack. 12 pieces. Piso lang ang kikitain ko. Dadaling ko sa public school. 'Di ba? Wala akong sasakyan, ginijip namin. Ang bigat dun. Kadami-dami, 'di ba? Sinatsaga mo. Tapos pagdating doon, swerte ka na naibenta mo, pero ano yun, hindi cash yun. Ano tawag doon? Consignment. After a week, babalikan mo yon, lahat ng hindi nabenta, ibabawas yun. Pag may isang pack na hindi nabenta, wala ka nang kikitain. Lugi ka na. Nung natapos yung episode na yon ng buhay ko, ang hirap kumita ng piso. Piso ang hirap kumita, di ba? Nung nasa ibang business na ako, yung corporate videos, isang kontrata mo, let's say, 100,000. Pagka-sign ng contract, from the meeting, ibibigay na sa'yo 50,000. Hindi ka pa nagtatrabaho. May 50,000 ka na. Samantalang yung sampalok, piso ang hirap mong kitain, di ba? So ang learning ko doon, na-appreciate kong mabuti yung panibagong negosyo ko. Na kumita ako ng 50,000 na hindi pa nagtatrabaho. Dahil meron akong comparison na
alam ko gaano kahirap Kahirap. kumita ng piso. Piso. Mamahalin ko ito. Sobrang mamahalin ko to. Kasi sobrang ganda. Parang gano'n. So lahat ng failure yan. Bakit yung isang business nag-failure? Hindi marunong humawak ng pera. Di ba? Bakit isang business na nag-failure? Hindi mo naman expertise. Nagtayo ako ng karinderya, hindi naman ako chef. Hindi mag-fail yun. Paano ko ngayon, hindi ako marunong mag-costing? Di ba? Mga ganun, lahat yun. Pero ngayon, in relation to the karinderya business, bakit sobrang mahal ko yung vlogging? Kasi yung vlogging, form ng video production. Ilang taon ako sa TV, expertise ko yan. Kahit natutulog ako, kahit nananaginip ako, nag-iisip ako ano ang next na gagawin ko sa panaginip. Di ba? So alam na alam ko yung gagawin ko versus doon sa karinderya na hindi ko alam saan ako kukuha ng karne na mura. Dahil hindi ko naman yun alam yung trade na yun. Di ba? So at the end of the day, kaya sobrang mahal ko tong vlogging kasi no brainer para sa akin, sir, kasi ginagawa ko na yan ng matagal na panahon walang effort in my end. Yung immunization mo ay yan na, hindi basta ang dali lang, diba? May aberya, ang dali-dali ko lang gawan ng paraan. Alam mo na. Hindi ako nangangapa. yung Tsaka passion ko, love ko to pag madali na lang troubleshooting mo dyan. Love ko to kahit na kita niyo naman, 'di ba? Kahit sa sasakyan nag-edit ako sa gabi, 'di ba? Di ba? Yung tiyaga na walang internet, nagtsatsagaan ko kahit Hanap pa ng signal. hanap ka ng signal. Kasi mahal mo yun yung ganun. Yung passion. Imagine mo pag mag-vlogger ka tapos hindi ganun yung passion. Aba, hindi kung walang signal, di bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. Di ba? Doon papasok yung X-curve concept. SQCIT. Ascisitis. Society. Bukas na lang. Walang Tapos yung kasi maraming nagpe-fail na business din. Sa akin lang sa analysis ko. Hindi nila alam yung root cause ng problem. Dapat alamin yung Kaya nga sabi ko, sir, yung bawat business na nag-fail, alamin mo kung bakit. Kasi yun yung learning. Pag hindi mo na-identify bakit nag-fail yun, at in denial ka pa, hindi ka matututo. Hindi mo alam yung saan ka ngayon mag-a-adjust dun sa next. Tama. yun yung natutunan ko rin sa corporate world. Huwag ka lang tumigil pag nag-troubleshoot kasi kami. Brainstorming yan ganyan. Ang approach namin yung why. Why? Huwag kang titigil sa isa, mga at least 5 why hanggang makakon na yun. Bakit nagkuhan hanggat matumbok mo yun, ito yung kasi pag isang kuhan lang ito yung problema, ginawa mo, bakit fail pa rin? Hindi mo natumbok yung ano yan, sir? Engineer's mind ba yan? Engineer's mind? Yung ganon? Yung why? Common sense lang din. Common sense. Hindi mo kailangan maging engineer. Pero rewarding mag-business. Rewarding. Sabi ko nga, kung hindi ako umalis sa ABS, malamang hindi ako nakapagpaaral. Diba? Siguro mga pagpaaral ako, magtsatsaga ako dun sa okay lang, eskwelahan. Pero diba sir, diba, dream mo as parent, ibigay mo yung best education sa anak mo. Yan yung pamanang hindi nawawaldas. Bibigay mo talaga yung best, diba? So, tanungin mo sa kanila kung ano yung gusto nila. Kasi hindi ka ang magdidictate. Tama. Na ito yung kursong kwan. Dahil gusto ko maging doktor ka o kwan. Tanungin ko muna siya, gusto mo ba talaga? Swerte mo kung yung gusto mo gusto niya. Yun na. Doon sa anak ko, tinanong ko, yun ba kwan? Gusto mo? Di kwan. Gawin mo basta gawin mo yung nararapat. Hindi ko sila kwan, kung diskarte nila, I let them diskarte nila yung ma-achieve yung goal nila. Meron akong friend na nung barkada ko nung college,
nung graduate kami, siguro nag-work lang siya ng 6 months. Hindi niya talaga gusto mag-work. Meron mga Nagnegosyo na siya. Tapos, 15 years after, established na siya. Ako naman, mag-uumpisa ng mag-business. business. After 15 years. Tapos, gapang talaga. Third year ko sa business, ay grabe talaga. Ang hirap talaga. Tawag ako sa kanya. Sabi ko, ayaw ko na. Tatrabaho na lang ulit ako. Si Alvin Kisumbing yan. Ayan. Nanunood. Sabi niya sa akin, bakit? Gano'n ba katagal nagbe-business? Sabi ko, 3 years. Tumawa siya. Ako nga, 15 years bago ko yumaman. Ikaw pa kaya, 3 years pa lang. Di ba? May mga business kasi na biglang nag-peak yung business nila, tapos bigla rin may mga ganun. Hindi ba solid yung foundation? After na kaming mag-usap, tuloy pa rin ako. Ma-motivate ka. Basta ako, yung belief minsan. Siya, na pala to? Si Alvin. Siya ang official distributor sa Pilipinas ng Saramonic. Lahat ng Saramonic equipments Sa kanya. sa kanya. That's Ng all. business niya. Basta simple lang yung gusto mong buhay. Mas madaling ma-achieve. Pero ang hirap, sir. Sa totoo lang. Ang Nas, hirap gawin simple. mahirap ba? Sir? Ang hirap. Try mong basahin yung Living the 80-20 Way ni Richard Coase. Living the 80-20 Way. 80-20 Yung 80-20 way. 80-20 rule. Living the 80-20 Way by Richard Coase. K-O-C-H. Richard. Yun lang na Doon nagbago perspective mo. yung na-simplify ko yung mga bagay-bagay na napakagaan na pwede mong i-apply kahit saan. Katulad yung sinabi ko sa inyo, yung when is 1 plus 1 equals 0. Nag-isip kayo ng malayo yung isip nyo pero hindi nyo naiintindihan yung simpleng problema. Na napakasimple pa lang problema. Pag in-analyze mo yung problema. Ang sagot nga ulit doon, sir? When the answer is wrong. When the answer is wrong. Equal 0. 0 na nga. Hindi kayo papasa ni Madam Teacher. Kahit paano gawin mo magsagot ka hindi pwede. When the answer mo mali, yun. Magiging 0 yun. Mali yung perspective mo. Mali yung... Mali yung ano mo. So kung mali perspective mo sa farming, wala na. Wala na dapat yan Kung kaya sir yung sinasabi mo kanina na magpa-farming siya kasi nagko-compute siya gaano kalaki kikitain niya. Mali na yun. Mali na kagad yun. Mali yun. 0 na yun. Kasi yung farming is a profession of hope. Palaging variable yan Profession of hope. Profession of hope yung pupuntahan mo. Totoo lang. Kasi hindi katulad mag-business ka ng furniture, business. Alam mo na yung kaagad yung kikitain mo kung may ibebenta mo yung Pero sa farming, hindi, ang daming variables diyan. Ang daming kailangan, paikot-ikot. Ano ba, kung mabubuhay ba yung tinanim mo? Kung nabuhay naman, mamumunga ba yung tinanim mo? Kung namunga, yung presyo naman mabebenta mo ba ng mahal? Kaya may bagyo pang dumating. Yun nga, puro hope Puro hope. Walang fix naman. Yun ang pinaka sa akin na mahirap na business. Oo. Mahirap. Tough talaga ang business. Hindi ganun kadali. Farming. Buti pa si trader, napakadali. Sir, dali mga, di ba? Since 21 years old ako. Ang tibisyo ko na tungkol sa farming, tungkol sa business. Di ba? Hindi dapat lampas-lampas na ako sa doctorate. Di ba nag-try ako, fail. para yung nagtituition dyan ganyan. Parang akong nag-aaral ako rito, nagtituition din ako na hindi ko kaya
paunti-unti, 1 year at a time kasi hindi ko kabisado ang farming saka yung pera ayaw kong ilagay doon kasi mahirap pag nilagay mo doon, mahirap Wala nang na. Mahirap bumalik. bawi. Hindi na may babalik. Oo. Kaya gano'n, kaya mabagal yung kwan. Kasi hindi naman ang habol ko yung profit eh. Bakit kailangan mo nang magmadali? Hindi naman, di ba? Oh. Anong minamadali mo? Nagugutom ka na ba? May excess ka ba? Hindi mo kailangan niyang madali, kailangan solid yung foundation mo. Tama. Hindi ka basta-basta matitibag yan. Pag yung foundation mo, yun ang inano. So may purpose po kung bakit pinapunta tayo ni Sir Reinhard dito. Lahat naman may purpose, sir. Lahat ng kwan. Pati yung timing na punta rito, hindi ko pa panahon siguro yung kwan ka. Nung una. Nagkwan na ako. Darating. Malay mo kung na-air natin noon hindi nag-viral. Ngayon magba-viral. Ang basta ang kwan natin, sir, yung ma-inspire, makakuha lang kwan. Yun ang goal ko. Ay, iniisip ko pala yung sarili ko. Ang kwan ko ay maka-inspire. Lalo na sa mga OFW. Kasi Hindi, kung nag-viral, mas marami kang ma-inspire. ayun, sir. Hopefully magkwan yan. Kasi marami ding... Special Marami sa hindi mga, nakakalam. OFW, Saka mga- siguro nakikita ko yung mga guest mo, yung term na kwan halos pare-parehas lang. Ngayon siguro may mga new term silang napupulot. Yun ang yung naiiba ba simple na naiiba. Yes, sir. So there is beauty in simplicity na sabi nila. Nakita niyo naman mga gamit sa bahay puro simple lang. Minimalism. Tama. Talagang decide ka nang mag-forward. Anong target mo na? Hindi pa po. Bali, andun pa wala pa masyadong konkretong plano. Pero, andun na siya. Nagbabadya, naghahanda. Kasi ayaw ko Basta naman. ang may papayo ko lang. Parang hindi naman ako businessman eh. Yung start is small. Yeah. Kasi mas madaling may correct Bumawi. yun. Madaling bumawi. Kasi nasa learning stage ka pa lang. Correct. naman na- Which is, yung sinasabi ko, mahaba yung learning curve. Totoo. Mahaba yun. Kuan mo build up mo muna yung foundation mo. Huwag kang magmadali na mag-kuan ka agad. Dapat dito, kahit anong mangyari, halimbawa, nag-fail ka rito, ano mo yung root cause ng kuan. Sa susunod, parang kuan na lang yung problema. Ganun lang. Madali lang isolve yun. Basta alam mo yung root cause. Gamitin mo yung why, huwag kang titigil. Ang ating Hanggang hindi mo masasatisfy. nakikita yung sagot. Oo. Why? Sa kawaway. Huwag ka lang magkuhan sa isang why na one. Why this, why that? Why, So, bakit? Bakit hindi ako kumita? Why? Why? Kasi kulang yung fertilizer na nilagay ko. Bakit? Why? Ganun na naman. Kasi naniwala ako doon sa salesman. Why? Bakit ka naniwala dun sa Ba't ka salesman? naniwala doon sa salesman? Ganun na naman. Eh, Pag kasi may kuwan naman, kamag-anak ko. oh, bakit kaya ano yung kamag-anak mo? Ganun na naman. Hanggat wala ka ng kuwan, mapiga mo na yung kuwan. Ito na yung kuwan. Yan na yung kuwan, sagot. oo. May tawag doon yung kuwan doon, yung fish bone kuwan. Yung parang yung ganun. Yung kuwan doon, yung problem yung kuwan. Ano yung mga yung tinik niya. Andon kuwan. Yun ang mga ginagamit na troubleshooting tools. King, bakit nag-fail yung 2 hectares na cord mo? Why? Bakit nag-fail Case yung... study tayo. Okay, bakit nag-fail yung maisan mo? Why? Para alam natin Ano, yung root cause. kulang ng experience saka learning materials. Bakit kulang sa learning material? Hindi Kasi ka nag-research? Hindi ko siya palagi namin ginagawa pero yung way ko pala mali. Bakit mali yung way mo? Way mo. Kasi yung alam ko na noon at saka ngayon magkaiba pala. Bakit magkaiba noon sa ngayon? Kasi may mga ibang klaseng seed na mas kailangan maraming abono. Bakit nagkaroon ng ibang seed? At kailangan ng mga abono na yan. Yun lang. So, Still a why, ha? still
So ano doon sa Y, bakit ka doon kwan? Alam mo nang kwan yun, yung seeds na yun, na kailangan ng kwan. Alam mo ano, bakit nga yun nga yung mga unnecessary human intervention kaya create nang yan because of these big companies, yung monopolization yan eh. Yung business nila, nag-create sila ng seeds na yung mabubuhay lang yun kung doon sa fertilizer na kwan. Saka yung pest, nag-create sila ng pest na kwan. Sisira din Sisira sa sa kwan na para may benta nila yung nila, gamot. may gamot. Ganun yan eh, yung mga. Ngayon, anong kwan mo doon? Solution mo doon? Anong solution mo daw, King? Para hindi ka tamaan ng kwan na yun. Maghanap ng panibagong bini. At saka proper soil na kahit na hindi expensive pero aanin ng marami. Kaya nga, di ganun. Eh kung nag-fail, wag mo nang ulitin yung kwan, yung step mo uli na kwan. Ganun. Ang ginawa ni King, nag-fail siya sa rice. Nag-give up sa rice. Mag-corn muna ako ngayon. Nag-fail ulit yung corn. Nag-fail ulit ako. Kasi parehas pa rin. Rice ka, monoculture ka pa rin doon. Kasi kumuha ng hybrid seed. Ganun pa rin. Avoid monoculture, diversify ka. Yan ang failure mo doon, nagkuhan ka kasi gusto mo one time, big time. Yan ang sa monoculture. Kasi naman kapag isipin mo yung yung 2 hectares, magtatanim ka ng 2 hectares. Pag naitama mo yun, yung 2 hectares yun, 250,000 yun. Ayan na nga, yun. Yung sinasabi kanina pa, inuuna yung computation, magkano kikitain. Magkano lang naman ang investment mo? Yan yung sinasabi na you're hoping profit. That's why farming is a profession. Kasi umaasa ka na sana. Wala pa yung itlog. Yan ang na nag-compute ka kagad doon sa kita. Kasi naman yung lupa na yun, talagang ganun talaga yung ani nila. Tumama si sobrang ulan. Nag-iba yung panahon, di ba? Lahat nag-decrease. Yun. Yung ngayon climate change eh. Kaya So yun ang root cause. One of the root cause, the climate change. The first is yung more dun sa before the climate, yung thinking nakikita siya ng malaki. Yun ang number one. Nag-overthinking ka. Yun ang pinaka-root cause, yung nag-think siya na yun ang root cause. Yun yung root cause. Kasi inisip niya na kikita na siya sa ganun eh. Kaya nag-go na siya ng ganun. Yun ang root cause noon. Kaya dapat So, ka. sa susunod, wag mo lang gagawin yun, di ba? Kasi Kasi nag-fail ka sa ganun eh. Root cause, anong tawag doon sa pag inulit mo yung ganung kwan? Katangahan? Ayun, being stupid ka na. Tanga. You are expecting the same thing, pero hindi mo binago. Tang daw yan, tang. hindi mo nakita yung yung 1 plus 1. Hindi mo nakita na equal bakit naging 0 yung 1 plus 1. Hindi mo nakita. Hindi mo na Uulitin mo na naman yung 1 plus 1. Gagamitan pa na X and Y, A and B. Ginagano mo. Pinahaba mo pero yung sagot ganun din. Mali pa rin yung sagot mo. Di mali pa rin. Fail ka pa rin. Nice. Doon papasok yung small cause. Saka yung X-curve concept. Oo. Ang kwan yan, habang tumatanda ka, Nagpiprepare ka, yung wealth mo lumalaki. Tapos yung habang cost mo tumatanda lumiliit. ka. yung pababa naman yung mga responsibilidad mo. Palit ng Yung palit. mga kwan, palit ng palit yun. Dapat ganun. Nagre-relax ka na. Kasi hindi mo na rin kaya eh. Hindi mo na kaya Tumatanda magtrabaho ka na doon. eh. Hindi Kahit mo na hindi rin ka na kaya. magtrabaho, nakuan mo, kumikita pa rin yung Kasi kahit pag tumatanda ka na, sa isip natin, kaya mo pa, pero yung katawan lupa natin, hindi na. So dapat sir, ang investment sa mga passive income, I-spread out mo. spread out. Huwag ka lang mag-aim ng mataas na. Yung enough lang na Malit-malit lang. positive cash flow lang. Importante, positive cash flow ang huwag kang mag-invest na mag-negative yung cash flow mo. Yung mag-i-invest ka na, Mauubusan ka ng hindi mo mahahatak yung yung gastusin mo, di ba? I-adjust mo yung I-adjust gastusin mo.
Katulad yung pag gastusin meron mo, kang paaral, Palitin mo. kung may paaral ka, hindi mo dapat mahatak yun sa gastos mo Oh, no? i-priority mo yung importante na Kung ano lang yung sobra, yun lang yung dapat yung pwede mo namang Hindi. alisin yun. Kung ano yung lahat ng gastusin mo, tingnan mo alin ang kailangan mo at hindi. Mm. Yung schooling, syempre priority. Priority yan. Pero yung laging pamamasyal, laging kain sa labas, unnecessary. Unnecessary. Ay, baka kailangan isa lang aircon sa bahay, tanggalin na Ganon, yung isa. pwede naman. Ganon. Dalawa kotse, baka pwedeng isa na lang. Isa na lang. Mga ganun. Na pwede kang mabuhay na wala yun. Nawala. King, so finally, alam mo na bakit nag-fail ka sa rice at sa corn. Ulit talaga yung failure ni King ah. Yung thinking mo na kikita ka na. Kikita. Nag-overthink na agad. Ay, sir, maraming nag-venture ng farming, ganyan ang mindset. Oo, tama yun. Kasi katulad yung sinundan ko rito, pinya, in-explainan siya na sa isang pinya ganito ang kikitain mo. Nag-compute, ang laki pala, 32,000 na pinya yun. Oo, dami. Kung kikita ng 10 piso o 15 pesos sa isang pinya raw, ay magkano yun? Hindi nangyari. Hindi nangyari. Hindi pa na bumalik yung... Hindi pa rin balik. Kasi ang problema nun, saan mo ibibenta yun ganun karami? Hindi pa yung... Minsan may factors din dun sa tao. Yung tao niya. Yung hindi na... magbabantay. Hindi na alagaan. Yung hindi na alagaan. Hindi na munga ng tama. Pataba na... baka kulang na hindi na... Kasi hindi mo naman mamumudir, pupunta ka lang doon kung... Or kahit tama yung pataba na binili niya, hindi naman na-i-apply kasi binuhat ng worker niya sa sarili niyang farm. Andun in-apply. Mga ganong factor. Hindi ko naman sinasabi ganun ang nangyari. Kaya lang, may mga factor na ganun. Kaya Tapos, dapat talaga on hands ka pag papasok ka sa isang business dapat alam mo. Alam mo. Para yung kasi Matututukan. na... Hindi Kaya ka nga kayang- ang pinaka-shortcut, hindi naman shortcut but practical pag magbe-business ka sa isang bagay na alam mo nang gawin. Totoo. Kaya kagaya na nga lang sa akin, yung vlogging ko is my business. Yung may Alam skill na alam ka kong gawin. dun sa bagay na dapat. Umalis man si King, halimbawa, hindi niya ako siputin, edi kaya kong kuhanin ng sarili ko. Tuloy pa rin ang show. Doon pumapasok ang self-reliant. Mag-absent ang editor ko, pwede naman ako mag-edit. Walang Hindi ka hamper. mapipilayan. Hindi ako mapipilayan. May hirapan ako. May hirapan ka, pero hindi ako mapipilayan. Yeah, that's true. 'Di ba, King? Oo. Alam ko yun. Kasi sooner or later si King mag-focus sa farming niya yan. Oo. One time. Malapit na lang sa namin ng papaitan. Halika rito. Ano yung sinasabi mo? One time experience ko. Sige, One time shoot kami ng papaitan. Ah, Sabi niya, punta tayo ng Bulacan, magkuha tayo ng papaitan. okay. That time, ang call time namin 5 o'clock. Siyempre, in the middle of from Antipolo to sa bahay niya. Medyo malayo. Di siyempre, dinatan ako ng ulan. Nag-raincoat ako. Yung pala, text sa akin, na call ng call. Inahabol ko yung oras. Pagdating ko, nakita ko yung sasakyan niya, doon sa kanto, lumiligo na. Uy, si Direk Pado yun Sabi ko gano'n. Pagdating ko, tumawag ko siya, Direk, nandito na ako. Nakalis na ako. Iniwan na kita. Nag-abroad din pala sa Qatar. Oo. Masipag yan. Nung 2000 na-scam daw. nung Para hindi mo naman nakwento sa akin yun. Ang tagal natin magkasama. King, dagdag bawas na naman ba? Sir, i-close na natin sa usapan natin, sir. Final word, sir. Sa aming lahat. Total, ikaw mas maraming experience. Okay. tingin naman kayo dito sa camera. Ay, bakit? Basta gusto ko lang. Yan. Una-una, Final sir. word, sir. Thank you sa pagbisita nyo dito sa farm. Kay yung agribusiness team. How it works.
Ang goal ko lang naman may share yung ginagawa ko. Kung may mapulot sila o pwede sa kanila na i-apply, gawin nila. Pero kung hindi obra sila, huwag nilang i-apply. Ganun lang naman. Kasi magkakaiba tayo ng gustong buhay. Hindi pwede kung sabihin na ito ang gawin mo kasi iba yung goal mo. Kung ano yung gusto mong goal na doon ka sasaya, yun ang gawin mo. Hindi pare-pare na ganito ang gawin mo. Hindi. Ikaw ang mag-design ng gusto mong buhay. So sa mga OFW dyan, tulungan natin ang gobyerno natin sa food security. So instead of mansion, we need more farm plots. Yun ang kuhan. Kailangan natin kasi nakita yun naman, dapat matuto tayo ano ba yung natutunan natin nung pandemic, yung COVID-19. Tama ba yung farming na ginagawa nila, yung way? Hindi kaya nasisira yung kalikasan natin, yung lupa? So, pwede ba tayong i-revolutionize yung the way we grow our food, na hindi tayo padidikta doon sa gusto ng mga multinational companies, yung mga kung ano yung produkto nila, mga seeds na makakibat yung fertilizer, mga kuwan na hindi mabubuhay kung wala yun. So kailan maging creative tayo, magkuwan. We have to work with nature, not the basic. Nandito yung kuwan, let's go back to basic. Back to nature. So sa gobyerno naman, pag-aralan yung kuwan, dapat maganda siguro may division o isang unit na mag-create sila ng Department of Agroecology. Na ano itong agroecology? Is all about farming, working with nature. With nature. Ang dami pa palang iba-ibang konsepto. Ang dami diyan, yung mga anong ginagawa ng mga resource and kwan nila. Di resource nila na para sa nature, na we have to work with nature kasi kwan na masyado na tayong disconnected sa nature Kaya nagkakaroon itong mga pests and diseases Tama yan. Nasira yung ecology. Yun ang missing link na kwan. Yung interconnection natin with nature is lumayo tayo ang tao nag-deviate yung dahil gusto nila yung profit yung kahit masira yung kalikasan mo, basta ang kwan nila, goal nila kumita ng kahit yung pinapakain mo dun sa tao na dun sa produce mo, basta kumita ka ng malaki, wala kang pakialam kung maapektuhan yung hindi yung kwan, yung kakain, hindi naman kwan biglaan, kaya lang merong adverse effect pag naipon yun. Pati yung farmers na kwan din, pag gumagamit din yung mga kwan na yun, may adverse effect din na natatamaan siya ng sakit. Ganon. So yung dapat yung farm, kung pwede lang, hati-hatiin mo yan. Meron kang area for house, structure, yung mga livestock. Meron kang ponds, napakahalaga ng ponds. Dapat sa farm, double purpose lagi. Double for water, sa plants, and for aquaculture. Dapat bawat farm may pond. Kasi kakaroon pa ng mga habitat dyan, attract yung mga iba't ibang ibon, ganun. Dapat magkaroon ka ng, dapat siguro ang pan nila yung katulad namin nitong nasa upland, nag-erode yung topsoil saan papunta? Katulad dito, nasa kung kami ang punta nito Magat River and then Magat River to Magat Dam. And then Magat Dam going to yung Cagayan na Isabela, Cagayan. Nagbabaha na doon sa Cagayan. Yun din ang naisip ko, paano ako makakatulong? How can we mitigate this climate change, yung mga problema na to? Ito yung naisip ko, yung on your own way. On my your own own way. little way. On my own little way na kuwang ko. Yeah. Sa sarili kong inisyatibo, yung gastos na hindi ko kailangan kwan ng gobyerno, yung gano'n, na tiningnan ko yung
saan yung kwan ng kwan, where the water flows, run, make it walk. Sabi nga nila doon. So, ikwan mo yung residence time niya. Hindi daloy kagad, punta kagad sa river eh. I-stop mo para ma-kwan doon sa baba, ma-recharge yung aquifer natin. So, sa farming, you have to take care of your soil. Hindi lang yung profit, yung ano. Kasi, soil security is equal to food security. Yan. Dapat i-secure mo yung soil mo. Hindi mo ma-attain yung food security kung hindi mo na-secure yung soil mo. Ganun dapat ang ng mindset ng hindi lahat ng sasabihin ng government huwag kang mag-rely doon sa sasabihin nila, ikaw mismo. Kasi na lupa mo yan, alam mo yung ano yung kailangan ng lupa mo, paano mo siya mapaganda mo, alagaan. Hindi naman yung gobyerno yung sabing ganito ang gagawin niya. Kasi bawat lupa magkakaiba yan. So grateful tayo dahil nakasama natin si Sir Reinhard. Dahil ibang perspective din. Kasi somehow, yun nga, dito sa agribusiness, ang dami nating na-feature na success story. Pero yung other perspective din, diba? Na hindi kailangan lagi yung malaki ang kita ang basis ng successful. So in your end, hindi yon. Ang basehan dito ay nagagawa mo yung gusto mo dahil kailangan mo nang maglaylo pero stable ka. Maganda yung ano yung ini-enjoy mo yung ginagawa mo. Ini-enjoy mo yung ginagawa mo. And at the same time, naging case study pa ito para sa mga OFW. Kay Dante, saka kay Sir Ala, no, na andito sila sharing their life also, saka kay King. Na yun talaga minsan, na maganda yung realization, sir, di ba? Na yung best talaga yung ano yung 1 plus 1 equals 0, di ba? When is 1 plus 1 equals 0? When is 1 plus 1 equals 0? At yung kinay-study natin si King. At ang reason at karamihan na mga pumunta sa farming ngayon ay dahil nag-aspire sila na akala nila ganon kalaki yung kikitain nila. For some reason, may mga taong nag-advise sa kanila, ito ang kikitain mo. Tama yan. At naniwala sila. Naniwala sila. Magandang perspective po yung natutunan natin today. Ganon ang what people don't know about farming. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.